Ang nilalamang aralin sa video na ito ay rhetorical na pang-ugnay, mga pahayag na ginagamit sa pagsasalaysay o paglalahad, mga halimbawa ng mga pahayag at salitang nanghihikayat. Ano nga ba ang rhetorical na pang-ugnay? Ang pang-ugnay ay bahagi ng uri ng pagpapahayag upang makita ang kaugnayan ng isang pangungusap o sa bahagi ng teksto. Ito ay kinakatawan ng pang-angkop, pang-ukol at pangatnig. Ano nga ba ang pang-angkop o ligature? Ito ay may katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganda sa pagbigkas ng mga pariralang pinaggagamitan. Mayroon tayong dalawang uri ng pang-angkop. Una, pang-angkop na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Isinulat ito ng hindi magkadikit sa unang salita. Ito ay nagigitnaan ng salita at ng panuring. Ikalawa, ang pang-angkop na nang. Ito ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig. Inilalagay ito sa unang salita. Ikalawa, ano naman itong pangatnig o conjunction? Ito ay mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Halimbawa, tulad ng kahit na, dahil sa, kasi, palibhasa, bukod tangi, pati, ni, maging, sapagkat, kapag, subalit, datapwat at iba pa. Ano naman ang pang-ukol o preposition? Ito ay salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Halimbawa, ang o si, nang, ni o kay, ayon. Dumako tayo sa mga pahayag na karaniwang ginagamit sa pagsasalaysay o paglalahad. Unang bilang, sa pagsasalaysay ng isang kwento o mahalagang karanasan o pangyayari, sa ganitong pagsasalaysay, nagagamit ang mga pang-ugnay tulad ng isang araw, samantala at iba pa. Ikalawa, sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari o pagbibigay ng hakbang o proseso sa pagsasagawa ng isang bagay. Mahalagang masundan ng mambabasa o tagapakinig ang hakbang o proseso, kaya karaniwang ginagamit sa ganitong pagsasalaysay ang mga salitang una, ikalawa, ikatlo, kasunod, panghuli. Ikatlo, sa paglalarawan. Inilalarawan ang mga katangian ng anumang isinasalaysay, kaya't karaniwan itong gumagamit ng mga salitang ang mga katangian ay, ang anyo ay, ang itsura ay, ang lasa ay, ang kulay ay, at iba pa. Ikaapat, sa paghahambing. Ginagamitan ito ng mga salitang pareho sa, magkaiba sa, magkalayo ang katangian sa kabilang banda. Ikalima, sa paglalahad ng sanhi o bunga. Ginagamitan ito ng mga pang-ugnay na dahil sa, sapagkat, palibhasa, at iba pa. Ika-anim, sa paglalahad ng suliranin o solusyon. Ginagamitan ng mga salitang ang problema ay, ang diferensya ay, ang tanong ay, ang sagot dyan ay, ang solusyon ay. Narito naman ang mga halimbawa ng mga pahayag at salitang nanghihikayat. Pansinin ang nasa iyong screen at sabayan akong basahin. Una, totoo o tama? Siyempre, ngayon na, naniniwala akong tunay, talaga, tumpak, tara, sama na, pero o subalit, kaya natin to, kitang-kita mong, ito na, siguradong, kaya mo, tiyak na. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.